Yung ay pong eskwelahan, yung School of Diplomacy and Governance of De La Salle, Campus St. Benil, basically, we condemn itong naging pahayag na ito na lumabas nga sa China Daily. Dahil ang China Daily po, ito yung official media ng Communist Republic, no? Of Communist China. No? So, ang sasabi po namin, there's no place sa diplomasya ang racism. Hindi po katanggap-tanggap, hindi po isang marangal at hindi po dapat tinatrato ang ating pong mga bansa kahit kayo po ay isang napaka mataas or what we call the hegemon country para bigyan po ng maling pagtrato no yung bansa katulad ng Pilipinas. Dahil very obvious naman po dun sa AI generated na yon, may karaoke, nakabarong, no tapos pinapakita at mukha at ginawa tayong mukha tayong ginawang unggoy. I think this is very unfair. This is against sa ating humanity bilang isang mga Pilipino at ang turo po natin sa diplomasya, there's no place sa racism, no, sa entire diplomatic practice and protocol. Nag-file na po ng diplomatic protest dyan ang DFA at yung ating namang DND, very strongly worded po yung statement na ginawa ni Secretary Gibo Teodoro. In fact, tatandaan po natin, no, yung unang nagkaroon ng issue dito, si Commodore Jay Tariela sa isang forum na kung saan may AI caricature doon si Xi Jinping. Nangyari po yun sa aming eskwelahan. That's the forum that we hosted and we initiated for our discussion on the West Philippine Sea. At from then, nagkaroon na ng mga palitan ng mga kuro-kuro ng mga statements. At dito nakita natin yung naging behavior nga ng ilang mga leader ng Chinese embassy dito sa Pilipinas. No? They employed what we call yung wolf warrior diplomacy. Very aggressive, very confrontational. No? So, yan po yung naging estilo nila. Kaya tingin ko medyo kulang, no, in a sense, yung mga ilang response na ginagawa ng ating gobyerno. Lalo na, for example nga, nung si DND Secretary Gibo ay dineklarang persona non grata, no? Parang wala tayong masyadong response on this. At lalo na ngayon, no? Kasi ang hinabak na dito ay hindi lang yung ating mga leader ng ating pamahalaan. Ang hinabak dito ay yung sambayan ng Pilipino. Kaya yun siguro yung dapat tandaan. Kaya nakakalungkot kung hindi to bibigyan ng suporta ng ating gobyerno at i-condemn, no, in the highest level. So, yan po siguro. Dapat may ganun po tayo ng one voice dito. Hindi lang po dapat DFA, hindi lang po DND. In fact, the entire instrumentalities of the government must speak in one voice in this concern. No? Hindi po ito usapin ng politika. Usapin po ito ng ating pagkatao bilang mga Pilipino. Hindi ba dapat no less than BBM should answer this? Well, sa diplomacy naman po kasi, the DFA is the alter ego of the President. So, in a sense, tsaka medyo rin din po yung dapat nating ayusin kasi never naman nagsalita si Xi Jinping, for example, no, sa mga issue nga ng West Philippine Sea, ang nag-handle lang dito. Kung hindi natin maigi, yung kanilang Department of Foreign Affairs lang. Kasi nga, you have to maintain pa rin yung certain level ng... pero nevertheless, medyo mabigat na po itong ginawa sa atin. Okay? Hindi na po ito simpleng opinion or caricature na pinapakita na dahil tayo ay so-called nanalo sa arbitral ruling at tayo ay sinuportahan ng Estados Unidos at ng Japan, kaya nagmukha tayong mga alaga nila. So I think this is very unfair, this is very unjust, and I think it requires a more strongly sounded course of action. No? Of course, sa linya pa rin po ng diplomasya, ang lagi nga po sinasabi, importante ay patuloy natin yung pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan. Hindi po yan dapat matigil. But of course, we have to draw the line at some point. Na parang kasalanan pa ng Pilipinas. I'm referring sa statement po ni Senator Judge Robin Padilla. Nalulukot po kami sa ganung statement dahil by default sana bilang bahagi ng Republika ng Pilipinas, dapat meron po tayong tinatawag na sa international relations, harmony of interest. And our primary interest ay yung ating national interest. National interest po natin na protektahan po ang ating bansa. National interest po natin na protektahan ang ating soberenya. National interest po natin na protektahan ang bawat Pilipino saan mang dako ng ating bansa. So kung meron kang statement against this, so you are in a sense promoting a contrary position against our
national interest. So, yan po ay nakakalungkot at nakakabahala kung mas kakampihan po natin ay ibang mga bansa. No? Kaysa dun sa interest po natin, no? Dito sa usaping ito. Dun sa inyong grupo. Paano nyo isasalarawan yung 2 linggo na halos yung trial? Ano ang characterization ninyo sa proseso thus far? Well, nung nagsimula yung trial noong July 6, kami po ay natuwa dahil sabi nga po namin dito, meron kami tinanong sa amin kung ano aming score. Ang panalo po dito nung first day talaga ay taong bayan. Dahil yung fourth week na idea po natin na last year pati inaantay ay naisatuparan na. But of course, dumako na po tayo sa araw-araw na impeachment, no? It appears na nawawala yung primary purpose ng impeachment. Ang impeachment po ay nakalagay sa Constitution. Hindi po ito para maging exclusive sa mga abogado. This is a tool designed by our Constitution to extract accountability. At paliwanag dun sa ating Constitution na yung 2 public elected sa ating bansa, yung President at Vice President, ay dapat isalang sa impeachment. Pero sa naging takbo po ng impeachment proceedings, mukhang naging legalistic at alienating in a sense, yung naging diskusyon. At in fact, I'm sure sa mga abogado dyan, si Kong Terry for instance, makikita natin maigi, parang sa dinami ng objection halimbawa ni Attorney Narvaso, 47 ata bilang namin to, halos majority, parang nasa 40 yung na disapprove nga ni ng presiding officer. So, kumbaga sa recitation, parang mali lagi ang tanong mo. So, ganoon yung nangyayari. So, parang the point is, it appears ang tingin po namin ay nagiging very technical at very alienating. Mukhang ang purpose po na ganito ay hindi ito masyado maintindihan ng masa at mainip po tayo. So, but then again, we should trust the process. Kaya nga po, meron po kaming sa Bantay Senado, meron kaming mga tatawag na green flag and red flag. We try to monitor the performance ng prosecution, ng defense, at ng ating mga senator judges. Kasi ang ginagawa nga po namin sa Bantay Senado, pupunta po kami sa community. Meron po kami tatawag na community watch party. Nanggaling na po kami sa after we launched the Bantay Senado sa De La Salle, Manila, pumunta po kami sa De La Salle, Camp St. Benilde, sa San Mateo, Rizal, sa Marikina, sa Quezon City, sa Tondo, para po makipag-ugnayan nga po sa mga mamayan kung ano nagiging perspective nga nila dito sa impeachment. And then, yun nga po, nahihirapan silang intindihin yung ilang mga termino at at the same time, ay yung mga kapwa natin na nasa probinsya. Nagaling din po kami ng Isabela at pupunta rin po kami sa ibang mga lugar. Ang sabi nga po namin, sana impeachment proceedings, katulad sa United Nations, meron kang mga translations along the way. For example, sa Waray, sa Bisaya, sa Cebuano, para maging accessible. Kung magagawa sana yun ng Congress or ng Senado, malaking opportunity po yun para hindi po natin mas ma-alienate ang mga Pilipino dito. Kaya tama yung ginawa ni Attorney Ligutan last time na nagsalita siya ng Waray. I think he's making an audience on that. So, yun din po sana ang appeal po namin. May pagkakataon pa naman, sana mag-allocate ng konting budget na kahit pa nasa-summarize po yung proceedings sa iba't ibang mga lingwahe, even in sign language. May mga galing po tayo, may mga gusto din po interesadong mga mamamayan tayo na may problema po ito sa hearing. So I think it will also be helpful. Paano yung frame yung results ng first 2 weeks ng impeachment trial? Some are saying na nilamon ng depensa ng prosecution. Tapos meron din ang sasabi, panalo ang prosecution dito sa first 6 days. Would it be correct to do that na may nanalo, may natalo? Or should we stick to the evidence and make that as the main point dito sa proceedings? Yung ginawa po namin sa Bantay Senado, meron po kaming parang rubric on how to assess yung performance nga po. Yung nga po yung red flag at green flag. Nakita nga po namin yung red flag sa bahagi ng depensa, na mukhang ang daming mga unnecessary questions. And of course, even sa ating mga senator judges, may ilan dyan kailangan pang ikumpara yung ating mga universities. I think that also very condescending.
At necessary po yan. No? Kasi sabi ko nga, tama po kayo, we talk about, sa impeachment, ang pag-usapan natin ay ebidensya. Nothing more, nothing less. Doon po tayo mag-stick. Hindi ko alam kung ano magiging relevant, for example, kung may issue to ng promotion, kung may alam ka halimbawa sa isang relihiyon. Di ba? Halimbawa, tinanong si NBI director, no, kung may alam siya sa Islam. I don't think there is a requirement to become a regional director, no, on particular familiarity on that way. Kasi investigation naman ang kinakailangan. Pero nevertheless, yun po yung tingin namin ng mga red flag on this. But of course, may mga green flag din po kami mga nakita na I think very important to take note. No? Halimbawa, yung sinasabi nga po ni Senator Soto na bakit para nakafocus tayo doon sa usapin nga ng grave threats. That is basically fall under the category of the criminal court. Ito po ay impeachment court. No? So, tandaan natin, ang usapin dito ay betrayal of public trust at ang tanong ay kung fit pa ba yung ating Vice Presidente na mamuno sa kanyang kasalukuyang posisyon. So, yan po yung mga, tingin namin mga green flag na simplihan natin para mas madali pong maunawaan beyond the objection, beyond your honor, and beyond noted na procedure po na nakita po ng mga taong bayan dito sa kasalukuyang impeachment proceedings. Nabanggit niyo yung terminong condescending. Anong inyong assessment dun sa nagsasalitang, tayo mag-usap, tayo dito, 4 na abogado. Kasi dadalo kaming abogado eh. Yung isang abogadong kakampi namin, parang nagpapalipat-lipat pa. Sinong iniinsulto rito? Yung senator judges o yung mga Pilipinong hindi abogado o abogada? Siguro bigyan nila ng konting background yan. Sa history ng Philippine Senate, nireview po namin dun sa Bantay Senado, wala namang set ng buong senador na lahat ay nanalong abogado. Tandaan po natin yan, simula when we started our Philippine Senate. Because primarily, hindi naman, the Philippine Senate, for that matter, even in the US, hindi naman requirement na dapat kang tatakbong abogado, maging senador, ay abogado ka. So therefore, when impeachment was included in our Philippine Constitution, inaasahan na ito po ay magagamit at maintindihan. Hindi lang ng mga lawyers. So I think hindi rin po tama na sabihin na porkit abogado ay you know everything. So I think that also very alienating. Ang term ko doon, alienating po, hindi lang po sa mga kapwa nila senador na hindi abogado, and at the same time, sa mga mamamayang Pilipino, dahil ilan ba ang populasyon natin, 170, ilan ba ang lawyers? Ilan ba ang nakapasa ng ating abogasya? No? At hindi rin porkit ikaw ay nakapasa ng first time, ay ikaw ay magaling. No? Believe me, marami akong mga estudyante for my 23 years of teaching, nagugulat ako para paano maging abogado to eh. Kasi madalas nakikita ko tumatambay sa Greenbelt o pag-inuman doon. No? Pero pumasa. So I mean, this is something that we need to also recognize this information. No? Hindi po exclusive ang impeachment process. Ang layunin ng impeachment ay para lamang sa ating mga nasa legal profession.